Hello, mic test. Okay. Okay, magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ngayong araw at handa tayong sagutin lahat ng tatanungan natin. Maraming salamat po. Alright. By the way, Sir Lawrence Tanoco, ako magiging moderator for today. So, the format will be open agad for questions since alam ko nagmamadali si SB. So, I'll just be asking him for an opening statement, and then after that, lapitan natin si Ms. Jocelyn Dumindin for your question para organize tayo. Alright? So, let's start. Sir Sam, any opening statement muna, pakilala tayo since as we all know, medyo ang pinapangga po natin ngayon, dalawang mabigat, dalawang kilala. And then all of a sudden, we have a new face para po labanan itong sinasabi nga nila, medyo bigati, mga higante ng Maynila. Ano ang meron, bakit napakalakas ng loob ng isang Samuel Versosa para labanan? Sino ba si Samuel Versosa? Ako po si SB, Sam Versosa, pinanganak at isang tunay na batang Sampaloc. Nanggaling lang po kami sa wala. Ang mga magulang ko po ay galing probinsya. Ang nanay ko po ay Bisaya, galing sa Mindanao. Ang tatay ko naman po ay Ilocano. At sila ay nagsimula dito sa Sampaloc. At wala silang pinamana sa atin, kundi pag-aaral ko po. Kaya nag-aaral tayo ng mabuti hanggang tayo naging valedictorian, graduated top of my class. At isa rin po ako sa mga nanalo sa Battle of the Brains, kung naalala niyo yan. Tunggalian yan ang pinakamatalinong estudyante sa buong Pilipinas. Tayo po'y nanalo dyan at naging scholar tayo sa UP Diliman. Ako rin po ay isang civil engineer license. Hindi lang ako negosyante, isa rin akong inhinyero. Marami na tayong karanasan sa pagnenegosyo. Dala ko po sa Maynila ang mahigit 20 years of business experience. I'm the CEO and president of different companies. I once handled the Ferrari and Maserati Philippines. Now I'm still the owner and president of Maserati. I have offices in different parts of the Philippines and also in other countries. I've been blessed by so much. Galing po ako sa wala, pero binigyan po ako ng sobra-sobra ng Panginoon. Halos lahat ko yata ng pinangarap ng normal na tao ay bigay sa akin ng Panginoon. At ngayon po nilagay ko ng talhana at ng Diyos dito sa sitwasyon na to para makapagdala po ng di lang tulong, kundi pagbabago sa ating minamahal na Maynila. Alam naman ninyo yung programa natin sa television na tutugtugin, pati Dear SB. Puro pagtulong lang ang ginagawa natin. Hindi lang pinansyal, kabuhayan, mga pangmatagalang na solusyon. Mahigit 10 taon na ho tayong tumutulong. Mga programa natin ay mahigit 5 taon na. Ang tutugtugin, ang Dear SB, lahat po yan may resibo. At kung ako po'y nakakatulong sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga kababayan ko sa Maynila ay hinihiling na ho ang tulong ko para magkaroon na po ng tunay at desperadong pagbabago dito sa ating lungsod na napauna ho sa utang, nabenta na ho ang ari-arian at napag-iwanan na ho dito sa buong Pilipinas at buong NCR. Ang Maynila ho ang capital ng Pilipinas, ngunit ang Maynila na ang isa sa pinakamahirap, kundi ang pinakamahirap na syudad dito ho sa NCR. Hindi ko alam kung paano tayo napunta sa ganito. Baka siguro sa paulit-ulit na pangalan ng mga namumuno. Napag-iwanan na ho tayo ng Taguig, napag-iwanan na tayo ng Makati, kahit Quezon City napag-iwanan na tayo. Kung walang magbabago sa mga namumuno, wala akong magbabago sa Maynila. Ang problema ng Maynila parang sakit. Habang tumatagal, palala ng palala. Kung wala ho talagang magbabago sa mga namumuno, wala na ho talagang mangyayari. Salamat natin po sa Maynila. Alright, thank you so much, SB. Kung meron tanong, lapit na kayo, Tanong si Jun Samson ng DWIC po. DWIC, go ahead. Good morning po kayo. Magandang umaga po. Tatanong sana, ano sana yung qualification? Sino kasi Sam Versosa kayo? May tanong ni Lawrence kanina. Hello, Maites. Opo. Ang tatanong mo na lang yung maraming
nagsasabi, subukan natin yung bago. Nasubukan na yung dalawa, sabi nila wala nangyari, dito tayo sa bago. Ano po ang may papangako natin sa mga Manileño na pagbabago sa Maynila? Sa una mong tanong, ano yung kwalifikasyon ko? Kakasabi ko lang po, ako po ay galing sa wala, kaya alam ko po yung pakiramdam ng wala. Ramdam ko po yung mga kababayan kong may hirap, alam ko yung mga kinakailangan nila, at alam ko rin yung mga kinakailangan para maiangat ang mga sarili nila sa kahirapan. Nagawa ko po yun sa sarili ko, nagawa ko sa ibang tao. Yun din ang gusto kong gawin sa bawat Manila. Ang number one problem ng Maynila ay kahirapan. Hanggang hindi matutugunan itong problemang ito, wala na magbabago sa Maynila. Ano ba ang ginamit ko para maiangat ang sarili ko sa inyo? At yun din ang gagawin ko sa Maynila. Itong 3 K na to, ito po yung programa ko. Yung KKK, yung programa sa kalusugan, kaalaman o edukasyon, at kabuhayan o trabaho para sa kanila. Ito yung ibibigay ko sa bawat Manila na pwede magpaangat sa atas ng kanilang buhay. Number one problem dyan, una kalusugan. Kahit saan ako pumunta, mag-house to house ako, ikutin ko bawat isinita. Bawat bahay mayroong may sakot. Mayroong senior citizen na may maintenance service. May problema sa ospital. Wala akong tumutulong sa kanila. Yan po yung una natin tutugunan. Libreng gamot, libreng pang-ospital, dagdag na mga doktor, nurses, pasilidad. Kasi kahit may mga ospital, ang dami yung natatanggihan. Natatanggihan mo sila lalo na walang pagdaw, walang pambili ng gamot, walang mga gamot sa health center. Yan yung uunahin natin. Pangalawa, yung edukasyon. Bubukusan mo natin ng pondo ang edukasyon sa Maynila. Ang pangarap ko po ay wala na hong kabataan na titigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Bubukusan natin yan ng pondo, libreng na pag-aaral, allowance, uniform, sapatos. Kung nagagawa yan sa ibang lungsod, sa NCR, libre yung school supply, bag, sapatos, may allowance pa, pati hindi kayang gawin sa Maynila. May pagkakamali talaga eh. Kailangan makapagtapos sa mga kabataan namin dahil ako po ay yun ang ginamit ko. Edukasyon ang ginamit ko para magkaroon ng oportunidad sa buhay. Yun din ang ibibigay ko sa bawat kabataan dito sa Maynila. At pangatlo po, yung pagbibigay ng kabuhayan. Ako po isang negosyante. Dito na mabubuhay ko. Kabuhayan po ang solusyon. Kabuhayan ang ibibigay natin sa bawat Manileño para maangat nila yung buhay nila sa hirap. At yung 3 K po ang dadalhin natin sa Maynila. Actually, yung kabuhayan, isa sa mga binabato, Sir Sam, sa inyo, is simply because of the networking aspect of your business. Could you answer them about it na, kasi pilit nilang pyramiding because of that, sir? Alam niyo po, network marketing is a legitimate business. Front Row and Luxwhite has been there for the past 15 years. Wala kaso yan, walang problema yan. We've opened offices in Hawaii, in Australia, in London, in Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi, Hong Kong, Singapore, first world country. Kung may problema dyan sa negosyo, hindi siguro kami nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang nangyayari lang, may mga ibang kumpanya na nagsara at ginagamit po yung network marketing as front, kaya nadadamay po kami. Pero wala naman kami ibang ginagawang illegal. Nagbebenta lang po kami ng health and beauty supplements. Nagbebenta kami ng vitamins, ng pagpapayat, ng pagpuputi, ng glutathione, ng Luxwhite, ng sabon. Wala po kaming investment na hinihingi. Produkto po ang binibenta namin. Doon po sa mga naninira sa amin, hindi ko po alam. Alam ko po madumi ang politika. Bago po ito pinasok, alam ko kung gano'ng kadumi. Pero hindi ko alam na ganito kagrabe na ginagamit na lahat ng mga vloggers, ang mga trolls, at nagpapakalat po ng mga fake news. Ang tagal ko na, we've been in business for the past 15 years. At patuloy na palaki po ng palaki.
kaka-open lang namin ng ilang mga branches namin. Nagbukas na po kami ng Lux White Cafe, ng Lux White Beauty Clinic. Ngayon, kakalaunch lang namin ng Lux White Ultima, ng Ultimate Collection. Palaki na palaki ho yung negosyo namin. Kaya nga ho kami nakakatulong na lumalaki yung negosyo namin. I'm so proud na galing ho sa tama yung tinutulong namin. Yun din po ang dadalhin ko sa Maynila. Isang transparent, accountable, at malinis na pamumuno. Gusto na natin tapusin yung mga trapo at korap sa Maynila. Kung ano man yung ginawa kong pamumuno at napalaki ko po ang local, multinational, pati international na mga brands dito sa Pilipinas, yun din po ang gagawin ko sa Maynila. Alright, any more Next questions? question from Rappler Reporter. First question ko siguro, you mentioned yung business. Typically frowned upon sa mga politicians na mayroong business interests. How would you make sure na hindi to maka-affect dun sa magiging independent ka or magiging independent yung governance nyo dun sa businesses or walang magiging business interests at all? First of all, I'm self-funded. Independent po tayo. Wala po tayong utang na loob kahit kanino. Lahat ng ginagastos ko galing sa sarili ko pera. Kaya doon pa lang malalaman mo na wala tayong pagbibigyan. Wala akong utang na loob kahit kanino. Ang utang na loob ko lang ay ang mga Manila. Para lang sa kanila. Doon ko po ibibigay lahat. Ang maganda nga sa may karanasan sa negosyo ay madadala ko to sa pamumuno ko sa Maynila. Kung nakapagpalaki po ako ng negosyo at nakan ko yung sarili ko sa hirap, kaya kong pamunuan yung Maynila. Paligtad kasi yan nangyayari. Yung ibang namumuno, pumasok po sa politika, saka nagnegosyo, saka yumaman. Paligtad yun. Dapat nga, bago ka pumasok sa politika, nagkaroon ka na ng negosyo, nagkaroon ka na ng enough experience, napaasenso mo na sarili mo para hindi mo na pag-interesan yung pera ng mga tao. Yun ang sa tingin kong age ko Lagi ko nga sinasabi, anong kaibahan ko? Hindi ko pag-iinteresan yung pera ng Manileño. Yun lang ang may papangako ko. Magiging tuloy lang ako, yung pera ng Manileño, madidiretso ko sa mga tao. Yung mga kalaban mo natin ng ilang ibang tumatakbo has been there for the past 20 years. Yung iba, 25 years na. Ilang beses na huli yung binoto. Ilang beses yun ang nasabukan. Anong nangyari sa buhay natin? Lalong humirap. Lalong nabaon sa utang. Lalong naging kawawa at napatiwanan ng Maynila. Kaya nga sabi ko, kung wala akong magbabago sa mga namumunod sila pa rin, ganun pa rin ang mangyayari. Another question po. You mentioned you want to catch up with the neighboring cities like Taguig, Makati, which are home sa mga business district. How do you specifically pursue that? Alam niyo po, I'm a businessman. Alam ko yung mga problema ng bawat negosyante. Ramdam ko din sila. Kailangan ang mga syudad natin ay tinutulungan ang mga negosyante para mas mapadali ang pagnenegosyo. Ang nangyayari dito sa syudad natin na Maynila, ang ginagawang negosyo, yung City Hall, bago ka pa makapagbukas ng negosyo, pinahihirapan ka. Napakadaming permits na kailangan kunin, napakadaming kailangan taong lagyan. Mag-umpisa sa occupancy permit, sa fire, sa business permit, sa health permit, napakadami ho. Ginagawang imbis Maynila ang paramihan ng negosyo. Ang pinaparaming negosyo, yung City Hall. Pinaparami yung red tape, pinapahirapan yung negosyo. I've consulted with different business na. Filipino-Chinese Business Club, Chinese community, ang dami nilang hinahin. Magpapatayo lang sila ng mga building, hihingan sila ng milyon-milyon. Imbis magpapatayo sila ng mga negosyo, commercial spaces, para mas dumami ang negosyo, hindi na lang nila tinutuloy. Dahil sa isang building na ipapatayo, hiningin sila ng 20 million, 10 million. May isa akong kilala, nagpatayo ng building dahil sa kagustuhan niya magpatayo ng building ng commercial space para sa negosyo.
10 million. So nagbayad siya. Hindi niya natapos yung building. Inabutan siya ng pangalawang mayor na namumuno. Hininga na naman siya. Sabi niya, wala nang katapusan to. Pag pa ako nag-negosyo rito sa Maynila, imbis mag-negosyo sa Maynila, lipat na lang ako doon sa katabi. Pwede ako mag-negosyo sa San Juan. Pwede ako mag-negosyo sa Quezon City. Walang hihingi na ganyan. Mas madali yung permit. Mas walang lagay. Mas madaling mag-negosyo. Basically, ang gagawin ko natin, tatanggalin natin lahat ng korupsyon at red tape sa gobyerno. Yan po ang dadalhin natin sa Maynila. Mas madadaliin natin ang pag-negosyo para mas dumami po ang negosyante. I'm a businessman. I'm an entrepreneur. Ang dami ko pang naiisip na plano para sa Maynila. Alam niyo po yung mga assets ng Maynila, yung mga lupain na binenta na sobrang hinayang ako. Pwede ho itong maging livelihood centers, mga palengke, mga mall, mga lugar kung saan pwede magnegosyo ang mga tao, ang mga Manileño. Kaso, binenta ho itong mga to eh. Imbis pakinabangan itong mga assets na to, binenta ho. Imbis dumami ang nagnegosyo sa Maynila, inawalan pa tayo ng opportunity na magkaroon ng maraming businesses sa Maynila. Imagine mo yung isang property na yan. Gawin natin palengke yan. Gawin natin yan livelihood center. O kahit mall na maliit. O kaya 2-story mall. Ang daming pwedeng gawin na naiisip ko. Ilang commercial centers, ilang pwesto sa palengke, ilang pwesto ng tindahan na pwede natin gawin at maibigay na negosyo sa bawat Manileño. Ngayon, nawala na lahat ng opportunity na yan. Yan po yung sinasabi ko na kailangan meron ka talagang background sa business. Alam mo yung lingwahe ng mga negosyante. Alam mo kung ano yung asset, ano yung liability, ano yung cash flow. Paano ka magdadagdag ng pera sa Maynila para may mas marami kang panggastos para sa mga tao. Ito po yung karanasan na dadaling ko dito sa Maynila para mas mapaunlad tayo. Mas dumami ang mga nagnenegosyo, mas madali ang nagnenegosyo, mas maraming pumunta dahil mas maraming magandang mapupuntahan na mga commercial centers dito sa Maynila. Mas uunlad ko yung buong Maynila. Pinapatulahan mo sa sabi mo guys, dahil nagkakain mismo eh. Ikaw mismo gumawa yan, nagawa mo na mismo, so it's very hard to doubt about it. Next question from Philippine Star, Sir Gio. Philippine Star, sir. Sorry lang ako. Sir, di ba labi? Salamat. Tama po sir, you're running without any tandem and any formal party po, no? If you're running without any vice mayor or any councilor in your state, although may nabalitaan po kung ng mga konsehal na tumatakbo po para sa inyo, paano po ninyong masisigurado na yung mga polisiyang gusto ninyong ipatupad sa Manila ma-approve din ng City Council na kung saan medyo kulang po yata kayo ngayon? Thank you. Alam niyo po, dyan po pumapasok yung leadership at political will. Alam niyo, pag ikaw ang mayor, siyempre ikaw magpapatupad. Ikaw makakausap. Ikaw magpapaliwanag kung bakit karapat dapat yung mga magagandang programa mo. Kung meron man tumutol dun sa mga yun, malalaman ng tao kung sino yung tunay, sino yung nagsiservisyo ng maayos sa gobyerno. Kasi lahat naman ang gagawin ko pro-Manileño eh. Hindi po pro-politiko. Puro kabulihan, puro pagtulong, puro pagbago ng buhay. Puro magagandang proyekto ang papatupad natin. Kung ikaw naman ay matinong konsehal, matinong vice mayor, bakit mo naman tututulan yung mga magagandang plano natin para sa Maynila? Sabi ko nga po, ang dala ko po sa Maynila ay reforma. Totoo at desperadong pagbabago. Ito po yung mga gusto kong ilatag para kahit matapos na po ang aking termino, pag nalilatag na natin itong mga reforma at pagbabago, alam ko po sa loob ko na may magandang susundan yung mga henerasyon, yung mga batang Manileño. Another question from Gina Mape from DWWW.
Hi, Sir. Good morning. Kanina po nabanggit nyo na lahat ng nagagastos nyo ay galing sa iyo. Pwede po nyo ba kami bigyan ng idea kung magkano na po ang inyong nagagasta? Ako po ay hindi naman ako mabilang eh. I've been helping for the past 10 years. Front Row Cares has been there for the past 15 years. Tutok Tumin has been there for the past 5 years. Alam niyo po, hindi naman limit sa kaalaman ng iba yung mga donasyon ko noong mga nakaraang mga taon, noong panahon ng pandemya. Nandyan yan, nasa Philippines na yan, nasa Inquirer yan, nasa television yan. I-compute nyo na lang po, nung nandun kami sa Tutok Tuwin, programa namin sa television ni Kuya Will, araw-araw ho kaming tumatawag. Tumatawag kami doon sa mga nakatutok na mga kababayan natin na may mga problema pinansyal. Nagbibigay ho kami per tawag namin, 10,000, 20,000, 50,000, minsan 100,000 pa kung talaga nangangailangan. Sinasagot namin yung mga pang-hospital, yung pandemya, more than 40 hospitals. Binigyan namin ng mga face mask, PPE. Kami ho yung mga unang rumisponde ng pandemya 2020. Nagpagawa na kami ng maraming at nagpa-renovate na kami ng maraming mga simbahan. Tuwing sa kunahutan, doon ho kami. Libo-libo, mga nabaha, nasunugan. At alam niyo naman yung binibigay namin, masasarap, spam, delimundo, masasarap na bigas. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. May programa ho ako sa Dear SB na papanood sa television every Saturday sa GMA. Ilang taon na ho yan. Nakikita nyo yung pinamimigay natin. Pag namigay ako ng negosyo, daan-daan. Nakikita nyo yung pag present ko, pamili ho kayo. Show Maynila franchise, SB Store ng Bayan, Bigasan, Parisan, Pesto sa Palengke, puro pang matagalan. Hindi ko na ho binibilang yung aking naigastos. Meron tayong SB Mobile Clinic, tulong sa kalusugan. Ilang trucks yan? Mahigit 10 truck ng clinic, mobile clinic, mobile butika na may lamang mga x-ray, ultrasound, ECG, laboratory equipments. Dinadala ko na ho yung hospital sa bawat barangay sa Maynila. SB Mobile Butika nagbibigay ng libreng maintenance medicine para sa lahat. Lahat po yan galing sa sariling bulsa. Last year lang, nag-donate ako ng 10 luxury vehicles para itayo ng diagnostics and dialysis center dito sa Maynila. Matapos na ho yan. Nabili ko na ho yung mga kagamitan. More than 200 million yung kotse na naibenta ko para ho itulong sa mga kababayan natin. Ako'y nagbebenta ng sariling kagamitan para itulong. Hindi tulad ng iba ang binibenta ari-arian ng Maynila. Hindi ko alam saan napunta. Bilyon-bilyon. Nung panahon ng pandemya, nag-donate na ako ng Ferrari. Sa PGH, nung nasunog, nag-donate kagad ako ng milyon. Nag-donate pa ako ng brand new Maserati ng auction 2 years ago para sa pagpapagawa ng bone marrow treatment facility sa PGH. Hindi ko na ho maitotal yung naitulong ko. Medyo mahirapan tayo mag-compute kung ito total natin lahat ng naitulong natin. Pero ang masasabi ko lang ho, sa mga kababayan ko sa Manileño, lahat ng tinulong ko galing sa sarili mo sa dugo at pawis namin yan. 20 taong pinagtrabahuan. Halos binigay ko ho lahat ng meron ako. Lahat ng meron ako, tinulong ko. Minsan ko lang sasabihin to dahil naitanong nyo, ayoko naman ipagyabang. Pero kung ako po nabigay ko kung ano yung meron ako para sa inyo. Imagine niyo na lang pag nandun ang tao sa Sikihon. Ano kaya kong gawin para maging tulay at ibigay yung pera naman nila yung diretso sa mga. Thank you, Sir. Isang tanong na lang, naniniwala po ba kayo sa survey, sa resulta ng survey? Naniniwala po ba kayo sa resulta ng survey? Kayo po ay, kung naniniwala po kayo sa survey, sa research po ay umaangat kayo? Director. Naiiwala nyo na po ang incumbent? Any thoughts on that? Alam niyo po, matagal na po
naglalabas ng survey yung mga kalaban natin. Tuwing naglalabas po sila ng survey, kung sino man na naglabas, siya po yun lamang. Nangyari na ho yan sa presidential election, ginawa na ho niya yan, na nung presidential election, nung tumatakbo siya, lahat ng nilalabas ng survey, lamang siya. Pero alam niyo naman, anong kinalabasan nun? Sino po ang nanalo? Ang layo-layo. Kahit po sa Maynila, hindi siya nanalo. Paano naman maniniwala ang tao sa mga ganyang survey? Diba? Nilabas niya siya yung muna, pero ang nanalo yung iba. Ang tunay na survey po, yung nasa kalye. Ang tunay na survey, yung suporta ng mga tao sa grounds. Kayo po ay nasa media. Nakikita nyo, nasa Facebook, nasa YouTube. Ako po ay araw-araw umiikot. Nakita nyo naman, libo-libong tao, sabik na sabik sa pagbabago. Hindi ko yung binabayaran. Kung sayang pumupunta, halos maubos ako ang boses ko. Kagabi lang galing ako sa Andres, Santa Ana. Punong-puno ng tao, walang bayad. Andang-andang makinig. Andang-andang malaman yung mga plano natin. Napakainit ng suporta. Yun po, sa tingin ko, ang tunay na survey. Yung tao na nandyan sa grounds, araw-araw nagpapakita yung suporta at pagmamahal. At malalaman ho natin sa May 12, yung tunay na boses ng Maynila. Maraming salamat. Alright. Any more questions? Next question. Go ahead, sir. About entertainment. Amanda Entertainment. See? Hello, yeah. Hi, from SE. Yeah. Can you already mentioned yung mga ginawa mo, tulong yung pag-ginawa. Pero, yung anong take mo? Kasi palagi pa rin, binabalita, pinakalan ka, anong tulong na nagawa mo? Diba? Although, you mentioned kanina, you didn't have the KKK, diba? Pero, yun nga, lagi kang pinakalatan. Nasaan ka daw, during the pandemic, mga pinakalan. Alam niyo po, sabi nga ng Lawrence, nasagot na ho yan. Yan ho kasi yung pinapakalat na kasinungalingan ng isang tumatakbong dating mayor. Buti na lang po, napakadami nating resibo. Lahat ho yan, nasa Facebook, nasa YouTube, nasa TikTok. Isa pa nga ho yung Maynila sa mga napagsakan po ng mga bigas, sa mga delata, ng mga kabuhayan, ng mga gamot. Hindi lang Maynila kasi tinulungan namin buong Pilipinas po. Ang mga Manileño at ang mga tao ngayon, matatalino na. Hindi na madadaan sa matatamis na dila katulad ng ginagawa ng mga kalaban natin. Sobrang veterano na ho Dinadaan mo sa mga fake propaganda, fake news, mga kasinungalingan. Buti na lang, meron ho tayong mga resibo. Buti na lang, may mga videos tayo. Ang maganda nga dyan, isa sa mga video, isa pa siya sa mga nagpapasalamat sa atin ilang beses. Nag-ribbon cutting pa kami ng isang front row eskwela na tinayo namin dito. Kasama namin si Isko, doon sa isang front row eskwela na niribon cutting namin. Doon naman sa Josefina, dito sa Sampalo, kasama naman namin si Mayor Hani Lacuna nung nag-open ho kami ng front row eskwela. At syempre, nandun ho yung buong barangay para i-witness lahat to. Kaya sabi ko nga, kahit anong kasinungalingan ang ikalat nila, nandyan po yung mga taong bayan na nakita lahat ng pagtulong natin at nandyan po ang lahat ng resibo natin on videos, on social media, and on print. Kasi yung iba sa inyo, nalathala na ho yan sa iba't ibang media publication. So yun lang po. Yeah, SC, one more thing. Kasi syempre malaking issue ngayon mga ibinenta karamihan Manila. Ang sinasabi ng iba, lalo yung mga nakapwesto no, ginamit nila during the pandemic sa pagtulong. Pero ang tanong ng iba, if ever po, kayo po yung nakapwesto that time, ano pong gagawin nyo? Kasi sinasabi ng iba, sinasabi niya yan kasi hindi siya yung nakapwesto. Kaya namin binenta to help yung mga mamamayan na Maynila. Kung siya bang nakapwesto, ano bang gagawin niya? Baka magbebenta rin siya. Pero yun ang tanong, ano po ang dapat ginawa niyo kung kayo nakapwesto yan? Alam niyo po, isa yun sa pinaka-nakakalungkot na kasinungalingan na ginagawa ng mga kabila.
Ginamit ho nila yung pandemya para makapagbenta. Ginamit nilang rason yung pandemya para mangutang. Pero alam niyo ba, sa dinami-dami ng lungsod sa Metro Manila, sa NCR, tanging Maynila lang ho ang nagbenta at nangutang ng bilyon-bilyon. Ang Makati, nagbigay naman ng ayuda, pero hindi nagbenta. Hindi rin nangutang. Sa Pasig, sila Mayor Vico, hindi naman nagbenta. Hindi naman nangutang. Sa Quezon City, sa Taguig, walang nagbenta ng bilyong-bilyong ari-arian at wala rin ng utang, pero nakapagbigay ng ayuda. Tanging Maynila lang ang ginamit ho ang pandemya para lang mangutang ng bilyon-bilyon at magbenta ng ari-arian. Kung ako po ang nandun sa kalagayan na yan, hindi ho tayo magbebenta dahil hindi sa akin yun. Itong mga ari-arian na to ay sa mga Manilenyo. Hindi tayo magbebenta. Ang gagawin natin, katulad ng ginawa ng ibang mga namuno sa ibang syudad, huwag ka magbenta, huwag ka mangutang. Pwede ka mag-reallocate ng pondo para mabigay mo sa mga tao. Para mabigyan mo ng mga ayuda, mabigyan mo ng pagkain. Kung ako'y magiging mayor nung panahon na yun, bilang negosyante, hihingan ko ng tulong yung napakadaming negosyante sa Maynila o kaya yung ibang negosyante katulad ko. Kasi ang dami kong tinunan ng pandemya. Nakalatala yan, nasa Philippine Daily Inquiry yan. 100 milyon yung sales ng kumpanya namin, binigay namin sa pandemya. Binigay namin sa tao. Pero hindi lang ako yan. Napakadaming big companies ang nandito sa Maynila. Karamihan ng billionaires. Dito sa Pilipinas, may negosyo sa Maynila. Bago ko unahin yung pangungutang, bago ko unahin yung pagbebenta, uunahin ko muna yung paghingi ng tulong at pagdiskarte sa pagkuha at paglikom ng pera para may tulong ko sa mga tao. Yun po ang gagawin natin. Hindi ko ibebenta yung ari-arian na hindi sa akin. Kung darating naman tayo sa talagang kinakailangan natin na magbenta, hindi ko dadaanin sa style na ginawa nila. Dun sa patago, hindi alam ng mga tao. Kailangan ito ng plebisito. Kailangan alam to ng mga Manilenyo. Kailangan transparent. Sa kanila to eh. Diba? Sinong nakabili? Kailangan ba natin talaga ibenta? Papayag ba sila? Kasi kung hindi sila papayag, ba't natin gagawin to? Itong mga assets na ito, na mga binenta nila, para po ito sa mga Manilenyo eh. Para sana to sa mga pabahay nila. Problema ang pabahay. Para sana to gawing hospital. Para doon sa mga may sakit. Dapat gawing eskwelahan to para doon sa mga kabataan natin para makapagtapos. O kaya gawing livelihood centers para doon sinasabi kong paglawak ng komersyo at negosyo sa Maynila. Lahat to itong properties na to dapat ay pinakikinabangan ng Maynila at hindi binenta. Yan po ang gagawin ko bilang mayor ng Maynila kung ako man yung naging mayor nung pandemya. Thank you. Thank you so much. More questions? From Manila Boyfriend Entertainment, Mr. Albert Manila Boyfriend. Two questions pero tutuloy ka isa na lang. Number one, may sama na loob ka ba or galit sa mga katunggali mo? And how do you feel about yung hindi pagkakaunawa nila Isko and Unang-una, wala po akong galit sa kanila personal. Actually, idol ko nga siya dati. Akala ko kasi kagaya ninyo, akala ko rin magaganda yung mga proyekto. Pero nung nalaman ko nalaman ko yung mga pagbibenta, nalaman ko yung mga pangungutang, nawala yung respeto ko, nawala yung pagtingin ko. Parang nagamit lang yung pandemya, nagamit yung Maynila para sa personal na interes. Nakita ko yung mga proyekto, parang ampaw lang eh. Kumbaga, parang naglinis ka sa labas, pero yung loob, madumi pa rin. Naging sanhilan to ng katiwalian eh. Bilyong-bilyong pag-aari ng Maynila na wala, hindi natin alam saan napunta. Hindi ko alam kanino binenta, magkano, ano ito, bakit yung tinago? Hanggang ngayon, wala pa rin pong explanation yan. Ito yung pilit iniiwasan ng mga nagbenta. At ang nakakatawa pa,
dinadaan sa drama ngayon. Panoorin nyo ho ang mga proclamation rally at drama ngayon. Gusto kong malaman ng mga Manileño, gusto kong magising ho kayo. Huwag na ho kayo magpadala sa mga acting. Huwag na kayo magpadala sa mga drama. Best actor ho ito. Artista. Para sagutin yung pagbebenta, ang sinasabi, ganito. Ganito ho ang narrative at kwento. Kung kayo ay mga magulang, kung ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, kung wala kang may pakain sa mga anak mo, anong gagawin mo? Magbibenta ka at mangungutang. Tama ho ba, Nay? Tapos ang tatanungin mo, nanay, walang magawa, kundi sabihin, tama, oo nga. Pero alam niyo po, kung ang alam niyo lang ay mangutang at magbenta, wala namang mangyari sa Manila. Mga kababayan ko Manileño, huwag na ho tayo magpapadala sa mga ganitong drama, sa mga ganitong pambobola. Panahon na ho para magising tayo. Tagal na natin pinagluloko. Tagal na natin tinutulogis. Sa totoo lang, baliktad Huwag na ho magpadala sa ganitong drama. Diretsuin na natin. Diretsong sagot, diretsong plano, diretsong plataforma. Yan ang kailangan natin para magpagkaroon ng pagbabago sa Maynila. Sa pangalawang tanong mo, anong masasabi ko sa mga away nila? Maraming salamat. Dahil nalaman namin yung mga issues ninyo. Nalaman namin yung mga ginawa ninyo. Dahil dati sila ho yung magkasama. Sila yung nakakaalam ng sikreto ng isa't isa. Dahil sa pag-aaway nila, sinasabi ng isa yung problema, sinasabi niya yung mga maling ginawa ng isa, sinasabi naman ng isa yung ginawa ng isa, actually, puro siraan. Siraan na sila na siraan. Kung sila hindi nila maayos yung mga sarili nila at ang grupo nila, paano nila ayusin ang Maynila? Ang sama ito yung tinatawag na classic na pamumulitika. Personal na paninira, pati nga ako nadadamay. Nadadamay na ako dahil naging kalaban na rin ako hindi naman ako lumalaban sa kanila Ang pinaglalaban ko yung mga Manileño Hindi sila yung tinitignan ko kalaban ko. Ang tinitignan ko kalaban, yung corruption. Yung paglinis, hindi lang sa labas. Hindi lang yung basura sa labas ng Maynila, pati yung basura sa loob ng City Hall. Yun ho ang lilinisin natin dito sa Maynila. Next question. Reporter from Daily Radio, Pat Santos. Sir Pat Santos. Sir, welcome po kayo sa Manila Reporter. Ngayon na natin kayo nakatupang paalala. Maraming salamat po. Sir. Anyway, okay na. Sir, itong taon, ilang veterano na rin ng reporter. Ilang mayor na itong kinobyan. Sir, ang may problema ng Maynila, yung pag-global ng populasyon. Lahat ng mga sawit sa layunan, ito na ang huling pag-asa. Natakasan nila, iiwanan nila yung mga sakahan nila, yung mga buhayan, ibibenta, magsasapalaran sa Manila. Wala akong kapagusan yung cycle. Yung mga mula sa Maynila, umaalis na. Hindi ba naman nagtatrabahay? Oo po yun. At isang palo ako sa Loreto, kita ko, wala na yung tayo. Inalala kami natitira. Ngayon po ganito ang tanong ko, how do you address yung ganyang migration now? Unstoppable migration. Ang bumaba ang tumawang isang barko, malamang sa malamang, siguro 100 o 200. Kasi ang Maynila, alat-alat yan. So how do you see yung pananaw mo na bata ka, at least maganda yung vision mo na Yes po. may pananaw ka sa sinasabi nila ang problema marami. So how do you see yung problem na kahit ano lang nakita ng Maynila, ang daming kailangan gumanon, hindi matutunan ng isang lokal na gobyerno na yun, paano mong bigyan yung mga social, ano nila, housing, school, yung food, jobs, paano sir? Maynila. Apo, yung tanong niya sir, napakalawak. Parang kailangan ko yatang sabihin yung lahat ng programang gagawin ko para sa buong Maynila.
Dahil it involves everything, all the aspects, from housing, to healthcare, to livelihood, to policies, to security, to transportation, halos lahat ho sakop nung inyong tanong. At hindi naman natin may iwasan yan. Lumulubo ho ang populasyon sa Maynila. Dumadami ang mga galing probinsya na pumupunta ho dito sa Maynila. Kaya hindi lang naman Maynila ang kayang sumold ng yan. Aaminin ko sa inyo, it will take not just Manila, but the whole country. Coordination between the local and national, and even other cities around around Manila. Dahil ito po ay problema ng buong bansa. Paglobo ng populasyon, pagdami ng may hirap. Ang sinasabi ko lang ho, dito ho sa aking programa para sa Maynila, ay susolusyonan natin yung mga kaya nating kontrolin, kaya natin bigyan ng mga short term at long term na mga tulong. Kasi ako po ay nanggaling doon. Galing ako sa hirap. Isa ho yung mga magulang ko na galing probinsya na pumunta rito at naghanap ng oportunidad para ho umasenso. Ngayon, ano ba yung mga nangyari sa amin? Bakit umasenso ho kami? Meron ho kaming mga bagay na ginawa. At yun din po ang gusto kong itulong sa bawat Manileño. Kaya nga ulit, babalikan ulit yung plataforma natin na KKK. Yung kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Diyan ho natin ibubuhos ang pondo ng Maynila. Hindi kung saan-saan project na nagkakaroon ho ng korupsyon. Alam niyo, napakadali naman magpatayo ng mga kung anong multipurpose hall, basketball court, building na ganito. Mas gusto nga yan ng mga politiko eh. Bakit? Nandyan ho yung kickback eh. Alam niyo naman lahat yan. Nandun yung SOP there. Alam niyo po, kahit sino nga mag-mayor dito, kahit si Aling Tasing, kaya naman magpagawa niyan eh. Hindi kailangan na nag-iisip na magpagawa ng ganyan. Ang wala ho sa Maynila, yung pamumuno na malinis. Yung ang unang pa-priority ho, yung mga tao. Kung yung pondo ay ilalaan nyo kung sa pinaka-prioridad, katulad nga nung sinabi yung kalusugan nila, edukasyon at kabuhayan, mabibigyan ng laban ang bawat Manileño. Bakit itong tatlong kayang kong ginagawa at sinasabi sa inyo? Ito yung ginamit ko eh, para mangat ko sarili ko, yun din ang gagawin ko at ibibigay ko sa bawat Manileño. Ang lagi ko pong sinasabi, tutulungan ko silang tulungan ang mga sarili nila. Hindi ito panandali ang tulong. Hindi ito short-term na ayuda na ginawa nila nung pandemic na pinagyayabang nila. Hindi ko kayo ginutom nung pandemya. Ano, nagbigay ka ng ilang food packs, hindi mo na ginutom ang Manileño? Ganun ba yun? Short-term yun. Sandali lang yun. Pagkatapos ng isang buwan, wala na yun. Pero pag binigyan mo sila ng tamang kalusugan, ng edukasyon, katulad ng nangyari sa akin, graduate ako sa UP, nabigyan ng oportunidad sa buhay. Pag nabigyan mo sila nun, at nabigyan mo sila ng kabuhayan, pwede na nilang tulungan ang sarili nila at maingangat ang sarili nila sa kahirapan. Yun ang lagi ko sinasabi. Gaya ng tagumpay ng aking kwento, ipapanalo ko po ang kwento ng bawat Manileño. Good template ng isang SE. Next question. Si Tata Jess, paso ng People's Island. Magandang po, Mario. Sa nakita ko po yan, sapagkat ako po ang pinag-update ng report and COVID in City Council of Manila. Meron ng absent from 1988 hanggang sa kasalukuyan. Kaya ako pinapag po sa radio, Maynila kahapon ngayon at bukas. Ano bang tanong sa lahat ng mayors na sa council, maraming na council, maraming lahat nga tayo sabihin. Dahil hindi po ako absent ng council from 1988 hanggang sa kasalukuyan. Ang problema po sa Maynila, ito po punta na yung problema. Pagdating po sa pangako, madali po pangako. Pero, ang tanong, yung pagmamahal mo ba sa Manileño ito? At higit sa lahat, gaano ba katotoo kung ikaw ay kausap ng mga mamamayag? Kapag kami po, mga mamamayag ng Manileño City, kailanman ay hindi nagbago ng pagtingin sa mga mamamayag.
Kaya kahit sila galit, ilalabas po namin ang totoong kaganapan. Yan po kinikilala ang Manila City Orchestra. Kaya ako, lahat po na naging mayor, nakasama ko at alam ko kung sino ang pinakamasama at hindi mayor. Sa ngayon po, sa pangalan po ng Manila, ang kailangan lang namin ay tunay na paglilingkod para sa taong bayan. Kano po, kayo po maglingkod sa bayan at tayo kayo sisiguraduhin ng mamayan na kayo nga ang dapat kumahalan ng Manila. Maraming salamat po. Yan ang pinakamagandang tanong na narinig ko ngayong araw. Maraming salamat po sa inyo. Talagang kayo ang pinaka-veterano rito at puno ng wisdom. 82 years old. Parehas tayong galit, sir. Galit na ako sa korupsyon, galit ako sa maduduming trapo, galit ako sa mga magnanakaw. Kaya ako nandirito dahil sa parehong rason na kinagagalit mo. Kailangan ako ng tunay na pagbabago rito. Sabi mo, marami na akong nangako, marami na nagsilbi, pero walang nangyari. Kaya ako nandirito para dalhin nga yung pagbabago. At sinabi ko rin, hindi naman ako nangangako eh. Lahat ho ng sinasabi ko, ginawa ko na at ginagawa ko matagal na. Yung programa ko sa kalusugan, kaalaman, at kabuhayan, alam niyo naman lahat eh. Ginagawa ko na yan dati pa. Hindi ko ho pangarap maging mayor. Ako ho unang tumakbo sa pamilya ko. Hindi ko ho pangarap sagutin lahat ng problema ng Manileño. Pero dito ho ako dinala ng tadhana. Sir, galing ako sa wala. Alam ko, pakiramdam ng wala. Galing ako sa wala. Nakikita ko yung mga kababayan ko naghihirap. Hindi ko alam anong plano ng Diyos sa akin. Binigyan niya akong talino. Ginawa niya akong valedictorian, presidente ng student council, nag-aaral ako sa UP, ginawa niya akong inhinyero, ginawa mo akong presidente, CEO na iba't ibang kumpanya, pati international companies, pinaasenso ko, binigyan ako ng sobra-sobra ng Panginoon. Hindi ko alam ano yung plano niya sa akin, pero dinala niya ako sa pagtulong. Ngayon na nasa posisyon ako ng pagtulong, nahanap ko na po yung rason. Nakita ko na, nalaman ko na yung calling ko. Ito na ho ang purpose ko. Pangarap ko magkaroon ng sustainable village dati, sir. Akala ko gagawa ko ng sarili kong village na magkakaroon ng sariling hospital, palengke, kabuhayan, pabahay. Hindi ko alam, ang gagawin pa lang, magbibigay sa akin sagot ng Panginoon, Maynila ang solusyonan ko. Yung 20 years kong experience sa pamumuno, sa mga negosyo ko, pag-negosyo, pagsasalita ako, dito ko pala dadalhin sa Maynila. Mga kababayan ko, halos lahat ho ng meron ako. Lahat ang pinaghirapan ko, halos binigay ko ho sa mga tao. Minsan ko lang ho iaalay sarili ko. Ito yung lagi ko sinasabi. Ngayon ko lang ho iaalay sarili ko. Hindi ko na ito ulitin. Binigay ko na ho lahat at ibibigay ko lahat. Kayo ho mag-decide kung sa tingin nyo, gusto nyo yung luma. O sa ngayon, nararamdaman nyo ako na lahat ng meron ako din, bibigay ko. Wala akong pangako, lahat ito ginawa ko na. Wala akong ibang gagawin. Sabi ko nga, puro pagtulong, kabutihan at pagbabago. Isa lang pagyayabang ko, hindi ko pag-iinteresan yung pera ng Manileño. Lahat ng perang yan, didiretso ko sa inyo. Ang makikinabang dito at ang priority ko, ang mga Manileño. Sana po, hindi lang sa salita ko, paniwalaan nyo. Sana maramdaman nyo po ako. Alam ko, hindi lang naman sa salita to. Magagaling magsalita yung mga kalabang ko. Matatamis ang dila nito mga to. Pero ngayong araw, ngayon nyo ako nakilala, ngayon nyo ako nakita. Maramdaman nyo po ako. Maramdaman nyo at malaman nyo sa mga sarili nyo ang tunay na intention ko para sa bawat Manileño. Maraming salamat po mga mayor. Nakasalan po kayo mag-imirap ng mayor ng Lungsod ng Manila. Ang tanging pakiusap po ng Manila City Orchestra ay tingnan nyo ang karamihan sa lahat po ng barangay dito sa lungsod ng Manila ay walang sariling lohe. Kung kayo po magiging mayor, ay kinakailangan po maponduhan ang bawat barangay bureau upang sa kayo po magtago ang lungsod ng Manila. Sapagkat lahat po yan ay hindi lupa ng barangay po, di umuuwak po sila. Tama po yan. Isa rin yan sa mga importanteng tugunan, yung mga pabahay. Ang problema nga, sir, mga ma'am, balikan natin ang problema rito sa Maynila. Korupsyon, palakasan. Kahit magtayo ng pabahay ang mga yan, yung ibang kalaban natin,
Ang unang magkaroon ng babae, hindi naman yung mga tunay na nangangailangan eh. Ang mabibigyan ng babae, yung mga supporters nila, mga tauhan nila. Kung yun ang nauuna at hindi laging tapat, hindi dapat, hindi nauuna ang mga pinanangangailangan, magiging cycle lang ho ito. Wala na ho talagang magbabago. Kaya nga sabi ko mga kababayan ko, minsan lang ho sa mga buhay natin. Hindi ko iniiling na iboto niyo ko. Iniiling ko lang, bumoto kayo ayon sa konsensya niyo. Hindi po panalo ko ang panalo ng Maynila. Ang panalo ko po ay panalo ng bawat Manileño. Kasi pagkatapos ng eleksyon na to, ganun pa rin ho ang buhay ko. Walang magbabago yung mga negosyo ko, nandyan pa rin. Gagawin ko yung mga dati kong ginagawa. Pero, kung hindi man tayo pinalad, sila rin. Hindi ko na alam ano mangyayari para sa mga kababayan ko sa Maynila. Hindi pala itong over the SPN. Next question. Last two short questions na lang po kasi may mga kampanya kasi. Sige lang, okay lang po. Kay Sir Jojo, Manalika. Actually, yun ang hindi mo ubus sa mga passion sa mga hindi niniwala sa mga. Hindi na ako makakapagtanong. Hindi na ako makakapagtanong. Gaya nga ng tanong mo, halos nakuha ko na nga lahat. Halos karamihan ng pangarap ng mga kababayan natin. I'm so blessed. Bahay, kotse, mag-aari, mga gamit. I'm so blessed. Hindi girlfriend, syerte. Anyway, dito po ko dinala ng Diyos. Dito ko dinala ng tagana. Pinakita sa akin yung kalagayan ng mga Manileño. Dito ako papunta eh. Hindi naman ako papunta ng Maynila. Hindi ko nga pangarap maging mayor eh. May iba akong tinataak na landas eh. Pero dito pinakita sa akin, pinaramdam sa akin. Naramdaman ko sila first hand. Nung nagbigay ako ng tulong, nagbigay ako ng kabuhayan, ibang klaseng saya yung naibigay sa akin. Yung sayang nakita ako sa mga mata nila, tripleng saya yung nabigay sa akin. Alam niyo ho, araw-araw na umikot ako. Ang dami nagpapasalamat. Mga natulungan ko, mga nabago kong buhay, mga umaasenso. Kagabi lang, nasa focus ako sa Santa Ana, San Andres. Ang daming umiiyak, pati ako naiyak. Mga natulungan ko. Yung iba, umiiyak. Hindi ko pa natutulungan, pero dahil nabigyan ko ng pag-asa, pagod na ako gabi, pero sabi ko dahil sa mga taong to, kaya lalo ko nagsisipag. Dahil sa mga taong to, lalo kong gustong lumaban. Kaya nga sabi ko, ibibigay ko po lahat ito sa laban na to. Ilalaban ko sila hanggang dulo at ipapanalo ko po ang mga Manileño. Sir Lexi. Meron pa. Okay. Sir Morley kasi Magandang hapon o tanghali, umaga pa rin. Ayan. Mayor, may mayor. Ang iyong kalaban na sinasabi ay mabigat, solido kalaban mo, pader. Ang pader na ito ay galing sa mahirap. Ginamit ang mahirap, yumaman. Yun ang aking opinion at talaga. Ikaw, galing sa mahirap, nagnegosyo, yumaman, tumutulong ngayon sa mahirap. Tanong, konkreto ka sa buhay mo, mamahaling milyon ang mga sasakyan mo. Kita ko ang mga paintings mo, milyon din ang halaga nito. Milyon ang bahay mo, hindi lang isa, hindi dalawa, mas marami pa. Nakapunta ka na ng iba't ibang bansa, halos ng buong mundo na ikot mo na. Prangkahan, deretsahan, milyon ang halaga ng mga kilo mo. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, marami sila. At meron pang nagkakahalaga ang kilo mo na 100 million ang isa. Lahat nasa iyo na. Mamahaling damit na nakita ko, branded lahat yan. Nakita ko rin ang mga sapatos mo, mamahal din lahat yan. Prangkahan, deretsahan. Kahit hindi ka tumakbo,
na mayor ng Maynila, mabubuhay ka at nabubuhay ka marami. Ito ang tanong ko sa iyo. Bakit gusto mo na sumakit ang ulo mo, makaharap mo ang mga taong may hirap, puro ng problema, ang magalaga, ang layunin, ang sa Maraming salamat po, sir, sa pagpuri sa akin. But alam niyo po, kaya ko po ginagawa yung ginagawa ko. Dito po ako masaya eh. Sa pagtulong, sa pagbago ng buhay. Galing ako sa wala, alam ko yung pakiramdam ng wala. Alam ko rin yung pakiramdam ng pag-angat. Marami na akong natulungan, marami na akong bagong buhay. Sobra-sobra yung blessing sa akin ng Panginoon. Hindi ito para soloin ko, kundi para share to sa mga tao. At ngayon, nalalagay ako sa sitwasyon na ko. Binigyan ako ng talino. Hindi lang naman resources, sir, ang binigay sa akin. Hindi lang naman kayamanan. Alam mo, binigay sa akin ng Panginoon, talino, experience, leadership, at pinaka-importante yung puso. Yun ang sa tingin ko pinaka-importante. Hindi naman ito patalino, hindi ito pagalingan. Maraming magaling, maraming matalino. Sa sobrang talino, nagiging tuso. Naiisip nila yung isang bagay, maging oportunidad sa kanila para makapagkurakot. Mali, nauuna yung sarili. Ang dapat nauuna yung mga tao. At yun lang ang pwede kong may pangako sa mga kababayan ko sa Maynila. Wala akong interes sa pera ng Maynila. Gaya na sinabi niyo, meron na ako eh. May negosyo ko eh. Ako pa nga yung nagbibigay, ako pa nga yung magbibigay ng extra eh. Wala akong babawiin, dadagdagan ko pa, titripling ko pa, mas titindihan ko pa. Kung kaya kong gawin yan galing sa sarili kong bulsa, imagine niyo anong kaya kong gawin sa pera ng Maynila. We have 25 billion na budget sa Maynila. Ano ba naman, tulungan mo bigyan ng kabuhayan ito mga kababayan natin para kumuti yung mahihirap. Ano ba naman pag-aralin niyo itong mga anak nila ng libre, bigyan mo ng libreng allowance, ng bags, ng sapatos, para makatapos din ang scholarship, para mabigyan ng oportunidad katulad ko. Nakapagtapos ako eh. Kaya nakalaban ako sa buhay. Ano ba naman bigay nyo yung nararapat para sa mga tao? Ang nangyayari kasi, bago pa makarating sa mga tao, bawas na. Imbis tao yung umasenso, ang umaasenso yung namumuno. So balikan ko po, yun lang ang pwede kong ibigay sa mga tao. Kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon, ito na ho yung calling ko. Dito ako masaya. Actually, parang gift to eh. Feeling ko nga dito ako magaling eh. Kasi nakakaisip ako ng paraan para sa bawat tao. Ano yung kailangan? Minsan, ano yan eh. Hindi lang talino yan eh. Gift yan eh. Nakakapag-isip ka ng paraan para papaunlad at matulungan yung mga tao. Malinis na puso, malinis na pamamalakad, ito yung dadalhin ko sa Maynila. Ito po ang aking purpose sa mundo. And fulfilling this purpose brings happiness sa buhay ko. Yun ang last question. Kung dati, isinisigaw ng mga tao at nakalagay sa mga slogan mo, bagong mukha, bagong Maynila, Sam Versosa. Nanganak na yun. Ang isinisigaw ng mga tao, Sam Versosa, huwag sayangin. Ano ang comment mo? Ay, kakayak yan. Pinag-uusapan namin yan. Pinag-uusapan namin ng team ko yan. Minsan naiiyak ako kasi sabi ko sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, minsan ko lang iaalay sa sarili. Ibibigay ko lahat para sa inyo. Lahat ng resources ko, lahat ng meron ako, katawan ko, pagod ko, puyat, lahat ng meron ako ibibigay ko sa inyo. Talino ko, lahat ng blessing sa akin, ibibigay ko po sa inyo. Sabi nga, minsan ko lang iaalay sa sarili ko. Sana hindi nyo lang marinig yung mensahe ng pag-asa at pagbabago. Sana maramdaman niyo po ako. Wala akong ibang intention sa Maynila. Wala akong ibang sariling interes. Ang interes ko lang, interes ng Manila. Gusto kong dalhin yung pagbabago. Pag natapos ko lahat ito, ay ilatag ko lahat ng pagbabago. Magiging masaya ako na yung mga susunod na henerasyon, yun ang susundan.
mailatag ko lang lahat ng mga reforma sa City Hall, sa gobyerno, sa pamamalakad. Masaya na uwa ko. Ngayon ko po inaalay sarili ko para sa inyo. Sana nga po huwag yung sayangin. Dahil minsan lang po ito. Hindi ko po pinaghayabang po. Kasi syempre, minsan nakakapagod din. Hindi ho madali itong laban na to. Bukod sa na inuubos ko po yung resources ko, sinasacrifice ko yung personal na buhay ko, nasasaktan din ho ako. Grabe ho ang mga kalaban natin. Sobrang veterano. Hindi lang veterano sa pagkagaling magsalita, veterano na rin sa paninira. Nakakasakit. Fake news, fake vloggers, fake trolls, binabaliktad yung mga naratibo, binabaliktad yung storya. Alam ko naman yung pinasa ko pero kahit alam kong trolls yan, kahit alam kong sila yan, nakakasakit din po. At hindi naman ito yung pinangarap ko sa buhay ko, pero binigyan ako ng ganito ng Diyos binigyan ako ng talino, tibay ng loob, ng resources, ng kakayanan para magsilbi. Kaya binibigay ko ito lahat para sa mga Manila. Maraming salamat. Okay, last question from Bandera. Erwin Santiago. Mayor, ano mo na lang, on a lighter note, kasi hindi mo makakalas isang taon ka lang umiikot sa Maynila. Paano mo inaalagaan yung sarili mo? And paano ka rin inaalagaan ni Rian? Showbiz. Thank you for that question. Actually, mapalad ako, binigyan ako ng malakas na pangatawan ng Panginoon. I've been doing different marathons. Nagawa ko na yung London, nagawa ko yung New York. Sa August, meron akong Sydney Marathon. I work out almost every day. Minsan, pag di nakapag-workout, bawi. Swerte ako, baka pa ako, malakas ang pangatawan, nagagawa ko lahat. At maswerte ako dahil meron akong Rian Ramos na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Yay! Kahapon, pagod na pagod ako. Umaga, nag-ikot ako sa Santa Mesa, Santa Ana. Tapos, pagdating sa San Andres, sa may Onyx, bigla niya akong binisita at sinamahan. Alam nyo, minsan kahit nakakapagod, pag bigla kang sinusurpresa at binibigyan ng inspirasyon, nawawala yung pagod mo. Pagkatapos nun, at nabigyan niya ako ng inspirasyon, yung next focus ko, napakaganda ko naging speech ko. Nabuhay yung kalamnan natin at nabuhay ang aking, na-inspire ako. Kaya napakaswerte ko kay Rian, nagpapasalamat ako. Hindi lang inspirasyon ang binibigay niya sa akin. Peace of mind, peace of heart. And yun ang kailangan natin Sa dami ng nangyayaring kaguluhan, mga paninira sa politika, dumi ng politika, minsan kailangan din natin ng peace sa ating puso at sa ating mukha. So yun maraming salamat sa aking Rian Ramos. Sana nandiyan ka palagi at katulong ko siya sa pag-iisip. Napakatalino ni Rian. Yan ang kasama ko sa pag-iisip, sa mga pagtulong, sa plataforma, sa mga programa. Kaya ayoko sa mga tao, pumili kayo ng tamang partner. Yan ang isa sa pinaka-importanteng desisyon na gagawin mo sa buhay mo dahil yan ang mag-i-influensya sa iyo sa buhay mo. Alright. Thank you so much. Meron akong question. Anyway, siguro maganda na tingin tayo ni Mayor. Kung gusto natin ng bagong future, alam ka naman gumawa ng kalino, yung natin nakasanayan. Yung ating last question siguro, Mayor, before we Congressman, bago tayo mag-tapos. Siyempre, nag-discuss mo na iba. Siguro yung makanino ba na-discuss? Go ahead, sir. Well, nasabi ko naman karamihan, pero message ko na lang po para sa mga Manileño. Sana po mas maging matalino na ho tayo. Puso-puso na ho ang vote buying ngayon. 2,000 per poll watcher, 3,000 pa nga sa bawat barangay kumakalat. Boto nyo lang sila. Sabi ko nga po wala akong laban sa mga yan pag gano'n ang laban. Sana kahit tanggapin nyo yan, hindi ko naman mapipigilan yan. Bumoto na lang kayo ayon sa konsensya ninyo. Alam niyo na ho yung mga nagawa nila, alam niyo yung mga nagawa ko. Bumoto na lang kayo ayon sa konsensya ninyo at sana ngayon mapili niyo yung narapat
karapat dapat na mamuno para sa inyo. Yun lang po. Alright, thank you so much. Thank you so much.